Nagbabalik po ang Panahon TV. Ang El Nino phenomenon tuloy-tuloy pa rin po yan. Kaya naman naglabas po ng advisory. Ito nga Manila Water. Magbabawas po sila ng pressure reduction from 10 o'clock p.m. to 5 o'clock a.m. daily po yan. At nagsimula na yan noong September 21, 2015. So apektado po nito ang Makati, Mandaluyong, ganun din ang Marikina, Pasig, kasama rin po ang Parañaque, Quezon City, San Juan, Taguig at maging sa Rizal. Samantala, ayon naman sa Maynilad, pansamantala pong ititigil naman ang Maynilad yung ipinatutupad nila na pressure reduction dahil po yan, or reduction dahil yan sa El Nino na nararanasan po natin ng 56% ng mga customer nito during off-peak hours dahil nga po nadagdagan yung tubig natin dito sa Angat Dam. At mula naman pa rin po sa Maynilad, tuloy pa rin po ang kanilang dislodging schedule ngayong December 2015. So apektado po nito ang bahagi ng Caloocan, Manila, ganun din ang Malabon, Navotas, Las Piñas at maging ang Bacoor at Imus, Cavite. Balik ulat panahon naman po tayo. Silipin natin ano nga ba ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. So dito po sa Baguio City starting tomorrow Wednesday until Friday magpapatuloy po ito nga good weather condition maliban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. For Metro Manila naman, asahan po natin maaliwalas rin ang ating panahon simula bukas hanggang sa araw po yan ng Pasko. At para naman sa Metro Cebu, good weather condition maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkilat pagkulog sa susunod na 3 araw. For Metro Davao naman, fair weather condition din. Ang temperatura po for the next 3 days, nasa pagitan yan ng 24 to 34 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman, good weather condition din po tayo. May chance pa rin yan ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms simula bukas hanggang sa araw ng Pasko. At dahil nakakaranas pa rin po ng ilang bahagi ng Luzon ng mga ulan, ay meron pa rin po mga fire incidents. So kasama nga po dito noong December 21 lamang kahapon po ay nagkaroon ng sunog na umabot po sa second alarm sa Orobi, Santa Ana, Manila. Ganun din sa Maymia Road, Napocor, Quezon City kung saan umabot naman po ito sa fifth alarm. At sa first alarm naman para po yan sa Dagat-Dagatan, Corner, Tulyahan, Caloocan. So bagamat malamig po ang panahon at may mga pag-ulan nga tayong nararanasan, tandaan po natin ang sunog, walang pinipiling panahon. At para maging ligtas, tandaan po natin ang mga safety tips na ito. So bago po gumamit ng Christmas lights o kung ano mga pailaw na dekorasyon, make sure na aprobado po ito ng DTI para iwas sunog. Ipwesto po ang mga Christmas lights and lanterns malayo sa mga bagay na madaling masunog. Kung maaari, iwasan na rin po natin yung iwanang nakasindi ang mga Christmas lights ng magdamagan. Iwasan rin po ang paggamit ng octopus lines. Huwag rin ipailalim sa carpet ang mga extension cords. At huwag rin pong iiwanan ang mga bata sa bahay na walang kasamang matanda. Laging ilagay sa ligtas na lugar ang mga appliances. At kung meron po kayo napansin na sira sa mga appliances mo, ipaayos mo na agad ang mga ito. Gumamit rin po ng tamang boltahe ng kuryente para makaiwas sa short circuit. Huwag rin pong kalilimutan na i-unplug ang mga electrical appliances bago umalis ng bahay. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng ilang paalala.